Kabanata 7161. Bibigyan kita ng 10 minuto para makalabas doon ng hindi nakasuot ng damit. Kung gagawin mo iyon, hindi ko napapatayin ang iyong mga bodyguard. Kung wala ka pa rin dito sa loob ng 10 minuto, pasensya na, pero lalamunan ka ng apoy. Tatandaan kong bibisitahin kita sa libingan mo sa susunod na taon. Kakaibang tawa si Sora pagkatapos noon. Lahat ng nakarinig sa kanyang pagtawa ay nakaramdam lamang ng lamig sa kanilang mga buto dahil sa pagkasuklam. Lalong nagdilim ang ekspresyon ni Mandy. Pero hindi niya agad tinanggihan. Bagamat alam niyang naglalaro ito ng pusa at daga, maaaring sapat lang ang 10 minutong iyon para iligtas sila. Kasabay nito, sa labas ng mansyon, dumating na si Sora at ang kanyang grupo ng mga katiwala sa pasukan ng mansyon. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa terrace. Pagkatapos niyang iwagayway ang kanyang mga kamay, kumalat ang kanyang katiwala at tinatakan ang natitirang mga pasukan. Sa tabi ni Sora ay isang eskrimador na may biguti. Puno ng espiritu ang kanyang mga mata. Halata na siya ay isang piling tao, ang uri na kayang durugan ang lahat ng oposisyon. Nakita ni Mandy si Sora mula sa terrace. Gusto niyang gamitin ni Seven ang anumang royal flush na naiwan nila, ngunit dahil sa eskrimador, hindi nila mahanap ang tamang anggulo para puntiryahin si Sora. Ang orasan ay tumatakbo, at 10 minuto ay mabilis na lumipas. Sok! Ay, Mandy, Miss Mandy, pinag-isipan mo ba ito? Malapit na matapos ang oras. Tumawa ng nakakaloko si Sora. Kaya kung maghintay, pero hindi kaya ng mga kaibigan ko. Time's almost up. I'm not a good man, but I'm someone who keep my promises. Kung lumabas ka dito ng hubot-hubad, hahayaan ko ang mga bodyguards mo. Siyempre, kung pipiliin mong mamatay kasama ang mga bodyguards mo, wala na rin akong problema dyan. Hindi ko na kailangang magsakripisyo pa ng mga lalaki. Sa halip, susunugin ko ang buong lugar na ito at panoorin kung paano kayong lahat naging barbecue meat mula sa malayo. Kung maganda ang mood ko, baka kumagat pa ako, hahaha. Ay, tama. Sisiguraduhin kong ipapadala ko ang masarap na karne sa iyong mga magulang, sa iyong nakababatang kapatid na babae, at maging sa iyong dating asawa. Parang biglang may naalala si Sora at napangiti bago sinabing, siyempre, baka patay na ang dating asawa mo. Malamang hindi niya ito matitikman. Hindi narinig ni Mandy ang huling bahagi at pasimpleng tumayo. Pinandilatan niya si Sora doon at malamig na nagsalita, kung magagawa ko ang lahat ng hinihiling mo sa akin, hahayaan mo sila. Hindi ka magsisinungaling sa akin. Nagkibit balikat si Sora, napakagandang babae mo. Hindi ko naman hahayaang mamatay ka ng ganun-ganun lang, di ba? Kailangan kong tuparin ang aking mga salita kung gusto kong manatili ka sa akin, tama ba? Not to mention that you have to take a sugal no matter if I'm going to lie to you, right? Speaking of which, isn't your country all about taking responsibility for your own actions? You have to bear the consequences after making so much trouble, right? Is it really worth it for so many people to die just for you alone? Nag-alinlangan si Mandy at humakbang pasulong nang marinig niya ang mga salita ni Sora, at inabot ng kanyang kanang kamay ang butones ng kanyang kamiseta. Hindi dapat. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Seven nang makita ang ginagawa ni Mandy. Walang karangalan si Sora, wala rin siyang bottom line. Kung maniniwala ka sa kanya, paglaruan ka lang niya. Ipapahiya ka niya tapos papatayin ka. Papatayin pa niya kaming lahat bago ka para durugan ang espiritu mo. Alam mo na kahit makatakas tayo sa Clover Hotel, hindi tayo makakatakas sa Sky Plane. Kung ganoon nga, bakit kailangan mong talikuran ang pride mo? Ang katwiran ni Seven kay Mandy, may pag-aalinlangan na nakasulat sa buong mukha niya. Miss Mandy, hayaan mo kaming mamatay kasama mo. Lalaban kami hanggang sa huli. Hindi ka pwedeng sumuko ng ganito lang. Ang lahat ng iba pang mga bodyguard ay nagsabi na may masakit na ekspresyon, Miss Mandy, kung mamamatay kami, wala kaming pakialam na kalagkarin pa ang ilang tao pababa kasama namin. Hindi na kailangang matakot sa kamatayan.
Mas mahalaga ang mamatay ng may pagmamalaki. Halata namang walang gustong mamatay dito. Ngunit kasabay nito, ayaw nilang ipagpalat ni Mandy ang kanyang katawan para lamang makakuha sila ng sandali ng kaligtasan. Ang kanilang pagmamataas ay hindi papayag na mangyari ito. Bang! 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 Bago pa makumbinsi ni Seven at ng iba pa si Mandy, maririnig na ang mga pagsabog mula sa labas. Ang mga tao mula sa Origin Sword Style ay nakakuha ng mga bariles ng gas at inilipat ang mga ito sa pasukan ng Manor. Pagkatapos, sinindihan nila ang mga ito. Nagliliyab na ang apoy sa langit. Ito ay isang banta ng hindi gumagamit ng mga salita. Sa wakas ay nabasag ang ballistic na salamin sa terrace nang maramdaman nila ang matinding init na bumagsak sa kanila. Napakasakit noon. Halos hindi na napigilan ni Seven ang sarili dahil gusto niyang tumalon. Damn it! Papatayin ko siya. May kasama pa siyang royal flush. Kung handa siyang isakripisyo ang lahat, maaaring may pagkakataon na isama si Sora. Maghintay. Pinigilan ni Mandy si Seven at kinuha ang royal flush sa kanyang kamay. Tamang-tama si Sora, ngunit may isang bagay na tama siya. Responsibilidad ko ito at ako lang. Ako ang may kagagawa ng lahat ng ito, hindi ko hahayaang mamatay kayong lahat para sa akin. Wala sa inyo ang aking orihinal na mga tagasunod at naglilingkod kayo sa Genes of Mordo. Hindi na kailangang isakripisyo ang inyong sarili para sa isang taong iniwan ng pamilya. Tandaan mo, sa pagpunta ko, kailangan mong umalis kaagad. Naniniwala ako na maaari mong buksan ang isang landas gamit ang iyong mga kasanayan. Hindi rin ako mapapahiya kay Sora. Siya at ako ay mamamatay ng magkasama. Sabi ni Mandy na may determinadong ekspresyon sa mukha. Hindi, Miss Mandy. Ungol ni Seven habang nagngangalit ang mga ngipin. Hindi kami mabubuhay kung mamatay ka. Kami, ng bansa H, ay hindi susuko sa kanila. Ang dugong dumadaloy sa loob namin ay hindi papayag na gawin namin iyon. Tumayo ang lahat ng bodyguards na gustong sumugod palabas, hindi binibigyan ng pagkakataon si Mandy. Sampal, 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 tumahimik kayong lahat. Hindi mo ba naiintindihan na kailangan mong maging flexible bilang isang tao? Kung ang mga hari at bayani noong unang panahon ay maaaring isantabi ang kanilang pagmamalaki upang makamit ang pangwakas na tagumpay, bakit hindi ka mabuhay ng may kahihiyan? Mabuhay, saka ka lang magkakaroon ng pagkakataong makaganti. Nang marinig ni Seven at ng iba pang mga bodyguard ang tungkol sa paghihiganti at mga sakripisyo ng mga bayani, napuno sila ng galit at kalungkutan. Nagnangapa sila ng ngipin. Gayunpaman, ang tanging ginawa lamang nila ay itinikom ang kanilang mga panga at wala na silang ibang ginawa. Para sa kanila, ang kamatayan ay nangangahulugan ng pag-alis. Kung sila ay mapupuksa, kung gayon walang makakaalam kung ano ang nangyari dito, at walang makakapaghiganti sa pagkamatay ni Mandy. Kaya naman sa ganoong sitwasyon, dapat ay tiniis na lang nila ito at makaganti sa huli. Pero, sa mga taong tulad ni Seven, mas masahol pa sa kamatayan kung makikita nilang pinapahiya ang kanilang pinuno sa harapan nila. Nagpalitan ng tingin ang mga bodyguard. Sabay-sabay silang lahat ay gagawa ng kanilang mga galaw, papatumbahin si Mandy at isasama siya. Sa halip na mabuhay sa pagtakbo, mas gugustuhin nilang subukan at tingnan kung makakaligtas sila dito. Kung talagang namatay sila, bahala na ang tadhana kung makakaganti sila mamaya. Huwag kang lalapit sa akin. Kung hindi, magpapakamatay muna ako. Babala ni Mandy. Hindi siya isang karaniwang tao. Mabilis niyang nalaman kung ano ang gustong gawin ng kanyang mga kampan. Agad niyang itinuro ang royal flush sa sarili niyang ulo, pinagbantaan si Seven at ang iba pa. Si Seven at ang iba ay nag-alinlangan bago bumantong hininga, inalis ang mga iniisip sa kanilang isipan. Sora, papayag ako sa mga kondisyon mo. Sigaw ni Mandy habang naglalakad papunta sa isang bintana, malakas na tinatangay ng hangin ang kanyang damit. Pero tandaan mo ang ipinangako mo sa akin. Dapat mong hayaan silang mabuhay. Kung hindi, hindi mo makukuha ang gusto mo. Pagkatapos, dahan-dahang tinanggal ni Mandy ang kanyang jacket at itinapon ito sa hangin. Angkop ang kanyang kamiseta,
at naipakita nito kung gaano kaakit-akit ang kanyang hubog na katawan. Dinilaan ni Sora ang kanyang mga labi at sinabing, "Huwag kang mag-alala, Ms. Mandy. I will keep my words para lang makuha ko ang beauty na gusto ko." Ang isang buhay na babae ay higit na mabuti kaysa isang bangkay. Malungkot na ngumiti si Mandy at walang sinabi matapos marinig ang sinabi ni Sora. Pagkatapos, dahan-dahan niyang inalis ang butones ng kanyang shirt. Nang makita ni Seven at ng iba pa ang ginagawa ni Mandy ay napapikit silang lahat sa sakit. Bumibigat ang paghinga ni Sora sa sandaling ito. Muntik na niyang mahawakan ang laruan niya. Vroom! Biglang may malakas na ingay ng makina na nagmumula sa kalsada sa labas ng Clover Hotel. Pagkatapos, isang madilim na berdeng Toyota Land Cruiser ang sumugod. Mabilis na umandar ang sasakyan at wala man lang makariyak dito. 12 ng mga elite ng Origin Sword Style ang agad na nabangga ng kotse bago pa man sila makakilos. Agad namang napalingon si Sora at ang iba at nakita nilang may nagbukas ng pinto. Pagkatapos, mahinahong naglakad palabas si Harvey habang sinabing, "Gusto mo ang babae ko? May death wish ka ba, Sora?" Harvey, pinikit ni Sora ang mga mata na agad na kinilig nang makita si Harvey. Hindi niya siya nakita, at ito ang kanyang unang pagkakataon, ngunit binasa niya ang kanyang impormasyon ng 12 beses. Hindi lamang kung ano ang ginawa niya sa Grand City, ngunit ang impormasyon na nakalap ng Island Nation tungkol sa kanya ay nakalap din sa Skyplane. Sa madaling salita, isa si Harvey sa 3 nangungunang tao na gustong patayin ng Skyplane. Pangalawa lang siya sa maalamat na chief instructor ng Country H. Medyo natakot din si Sora kay Harvey. Pinakamahalaga, ito ay isang bitag na itinakda para kay Harvey. Bilang tagapag-alaga ni Sora, wala si Swerker sa paglalagay ng bitag. Pero, si Swerker ay hindi nagpadala ng anumang mga mensahe sa kanya at si Harvey ay buhay pa. Ano ang nangyayari? Maaaring maging si Swerker ay nanginig ang katawan ni Sora nang maisip niya ang posibilidad. Sa sumunod na sandali, umungol siya na parang tinurok ang sarili ng Steampack. Atake! Lahat kayo! Patayin siya! Dapat niyo siyang patayin! Halata namang hindi niya inaasahan na nandito si Harvey. Kahit paano nakaligtas si Harvey, kailangan nilang patayin si Harvey. Kung hindi, gaano man siya kalakas, dito siya mamamatay. Oo, sir. Lahat ng Origin Sword Style Elites ay sumigaw at sinuntok agad si Harvey. Gayunpaman, noong sila ay gumagawa ng kanilang mga galaw, si Harvey ay umuusad din ng may kalmadong ekspresyon. Hindi siya mabilis, at hindi puno ng bisyo ang kanyang ekspresyon. Ngunit sapat na ang katahimikan para manginig si Sora. Sumigaw muli si Sora, "Patayin niyo na siya. Bakit ang bagal niyo pa rin? Patayin niyo siya." Ang lahat ng mga elite ay mas mabilis na kumilos habang binubunot nila ang mga espada mula sa kanilang mga kaluban, na puno ng pagpatay na intensyon. Sa terrace, nagulat si Mandy nang makita niya ang pagdating ni Harvey. Mabilis siyang sumigaw, "Tumakbo, Harvey! Tumakbo!" Ngunit bago pa matapos ni Mandy ang kanyang mga salita, gumalaw si Harvey at agad na nawala sa karamihan. Sampal! 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 Malakas na sampal ang maririnig, at 12 ng mga elite ng Origin Sword Style ang nanginag bago sila bumagsak sa lupa. Halatang hindi sila makaligtas kahit isang round laban kay Harvey. Pagkatapos, gumalaw muli si Harvey, at pagkatapos ng bawat hakbang niya, ilang elite ng Origin Sword Style ang itatapon sa himpapawid. Ang lahat ng mga elite na nagpapamalas ng kanilang kapangyarihan ay walang ibig sabihin kay Harvey. Imposible, si Sora at ang iba ay hindi sigurado kung ano ang sasabihin nang makita nila ang nangyari. Ang mga elite ay lahat ay lubos na makapangyarihan, at marami sa kanila ay sapat na malakas upang angkinan ang kanilang sariling mga domain. Pero bakit sila naging mahina bago si Harvey? Hindi pa sapat ang mahina para ilarawan ito. Hindi bababasa, ang pagiging mahina ay ipinapalagay na ang isang tao ay maaaring lumaban ng kaunti. Ngunit lahat sila ay sinampal lang. Bas again.
Bago pa man makapag-react si Sora at ang iba pa, nabali na ni Harvey ang leeg ng isang ninja na umuusbong mula sa lupa. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa paggalaw. Ang direksyon niya ay patungo sa kinatatayuan ni Sora. Halata naman na medyo masama ang loob ni Harvey. Hindi lang niya gustong lipulin ang mga ito ng mag-isa, papunta rin siya kay Sora na kabilang sa maraming tao para makaharap niya ito ng tuluyan. Mga tanga, 12-12 ng mga elite ng Origin Sword Style ang tumili at itinapon palabas, humihina ang kanilang mga hiyawan. Ang ekspresyon ni Harvey ay kalmado pa rin gaya ng dati kahit na siya ay naglalakad sa isang unos ng dugo. Mabilis siya at walang makakahadlang sa kanyang daraanan. Atake! Kayong lahat, atake! Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Sora nang makita niya kung gaano kalakas si Harvey. Pigilan niyo siya. Kahit anong gawin niyo, pigilan niyo siya. Halatang alam ni Sora na kung makalapit si Harvey sa kanya, ang iba ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay, ngunit wala siyang paraan para makaalis dito. Kabanata 7165. Boom! 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 May nagsimulang gumamit ng martial art weapons ng Skyplane, ang maalamat na Emerald Jewels. Agad nila itong ibinato kay Harvey sa sandaling itakda nilang sumabog. Gayunpaman, wala ni isa sa kanila ang nakahawak kay Harvey. Kalmadong humakbang pasulong si Harvey, magaan at banayad ang kanyang mga yapak na parabang pasimpleng namamasyal sa sariling bakuran. Gayunpaman, ang bawat hakbang na ginawa niya ay nagawa niyang maiwasan ang lahat ng mga pag-atake. 300 talampakan, 150 talampakan, 100 talampakan. Hindi mabilis kumikilos si Harvey, ngunit papalapit siya kay Sora. Parang wala sa mundong ito ang makakapigil kay Harvey sa pagtakbo. Sa halip, lahat ng Origin Sword Style Elite ay tila nawalan ng pag-asa sa kanilang mga mata. Hindi tao si Harvey, isa siyang halimaw. Hindi, kahit isang halimaw ay hindi magawa ang kanyang ginawa. Whoosh! Sa oras na ito, hindi mabilang na mga elite ang tumalon pababa mula sa mga kalapit na gusali mula sa buong paligid ni Harvey. Lahat sila ay naglaslas pababa gamit ang kanilang mga espada. Sila ang mga bodyguard ni Sora. Pero bago pa man sila makalapit, pinulot ni Harvey ang ilang dahon sa paligid niya at saka ibinato. Thud! 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 12-12 ng mga bodyguard ang bumagsak sa lupa, hawak ang kanilang lalamunan habang sila ay sumisigaw. Hindi pa rin nila kayang talunin si Harvey. Nanginginig si Sora nang makita ito. Protektahan ang Young Master. Ang pinuno ng mga bodyguard ni Sora na nakatayo sa tabi niya sa wakas ay kumilos. Mabilis siyang naglabas ng isang mahabang espada at isang maikling espada mula sa kanilang mga kaluban. Sa kaway ng kamay ay agad na nagsilabasan ang lahat ng bodyguards patungo sa kinatatayuan ni Harvey. Hindi tulad ng mga naunang kaguluhan, ang lahat ng mga bodyguard ay pinamamahalaan ng kapitan. Hindi lamang sila kumikilos sa isang unit ng may bilis, ang pinakamahalaga ay kapag sila ay umatake ng sabay-sabay, ang kanilang mga kapangyarihan ay mas malakas kaysa sa pakikipaglaban bilang isang mandirigma. Hindi napigilan ang kanilang momentum dahil balak nilang hampasin si Harvey na parang kulog. Ngunit nang nahaharap sa ganoong puwersa, tumugon si Harvey sa pamamagitan ng paghampas sa kanila ng isang hampas ng palad. Sa sandaling iyon, ang lahat ng ekspresyon ng mga bodyguard ay napuno ng pagkabigla. Dahil ang nakikita lang nila ay ang sampal ni Harvey na palaki ng palaki, hanggang sa mapuno ang kanilang paningin. Bam! Lahat sila ay umatras habang umuubos sila ng isang subo ng dugo sa hangin habang umalangaw-ngaw sa hangin ang mga tunog ng pagpalakpak. Laking gulat ni Sora kaya naunang bumagsak sa lupa sa likuran. Pagkatapos, kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Kadiliman. Gusto kong tulungan mo ako sa huling pagkakataon." Whoosh! Nang sabihin niya iyon, isang figure ang biglang sumulpot mula sa anino ni Sora. Ang figure ay ganap na natatakpan ng itim, na ang bibig at ilong lamang ang kulay puti. May hawak siyang talim na kasing itim ng gabi sa kanyang kamay. Parang bigla siyang sumulpot at dumiretso kay Harvey.
Ang hitsura niya at kung paano niya hinawakan ang kanyang talam ay tila nagpapahiwatig na hindi siya kabilang sa mortal na mundong ito. Ang isang katulad niyan ay maaaring talagang makapatay ng true warrior. Gayunpaman, hindi mapakali si Harvey sa kanya o sa kanyang pananambang. Pasimple siyang nag-form ng kamao gamit ang kanang kamay at naghagis ng suntok. Boom! Nang makalapit si Darkness kay Harvey, sumabog agad siya. Puro kawalang paniwala ang nakasulat sa kanyang mga mata bago siya namatay. Malakas! Masyadong malakas si Harvey. Lahat ng natitirang mga kaaway ni Harvey ay nakakaramdam lamang ng lamig sa kanilang mga buto. Ramdam na ramdam nila ang pagkadulas ng kanilang katapangan dahil wala na silang lakas ng loob na umatake. Habang ang hangin ay tila na puno ng mga patak ng dugo, si Harvey ay casual na humarap kay Sora. Ang lahat ng Origin Sword Style Elites ay nagkaroon lamang ng horror streak na mukha nang makita nila si Sora na nakatayo ng magkaharap kay Harvey. Hindi sila nang ahas na gumawa ng anumang hakbang. Walang tanong tungkol dito. Ang pagiging desidido at kalmado ni Harvey ay napuno na ng takot ang kanilang mga puso hanggang sa puntong sapat na ang tingin ni Harvey para manginig at mapaluhod ang mga elite. Nang makaharap ang isang napakalakas na tulad ni Harvey, nawala na sila ng pananampalataya na gumawa ng anumang pag-atake. Napatingin si Harvey kay Sora, na mapatla ang mukha. Nakangiting sinabi niya, "Gusto mo bang maghubad ang babae ko?" Namilog ang mga mata ni Sora habang likas niyang gustong umatras. Pero sa huli, naayos niya ang sarili. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sumagot, "Imposible. Paano ka mabubuhay?" Pinigilan ka ni Sverker kasama ang 500 Origin Sword Style Elites. Sapat na iyon para pumatay ng maraming true warriors. Paanong posible na humarap ka sa akin nang hindi nasaktan? Halos mapasigaw si Sora sa huli. Bakas sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa at panghihinayang. Tumanggi siyang maniwala pagkatapos ng labis na paghahanda, naiwan pa rin si Harvey na hindi nasaktan. Kung alam lang niya, hindi niya tatanggapin ang misyong ito. Sa ganoong paraan, hindi siya mawawala ng napakaraming bagay nang walang anumang kapalit. Tumagilid ang ulo ni Harvey at nagtanong, "Mukhang hindi aksidente na pareho kaming tinatamaan ng babae ko. May taong sadyang gumagawa nito. Bakit hindi mo sabihin sa akin kung sino ang nag-utos sa iyo na gawin iyon? Kung sasabihin mo sa akin ng mabilis, papatayin din kita ng mabilis." Paano naman yun? Huwag mag-alala, hindi tulad ng mga taong katulad mo, lagi kong tinutupad ang aking salita. Napangiti si Harvey nang sabihin niya ang mga katagang iyon, ngunit malamig at medyo malayo ang kanyang ngiti. Ngunit nang makita ito ni Sora, ang tanging naramdaman niya ay kawalan ng pag-asa. Hindi sasagot si Sora kay Harvey, at sa halip ay sinabi niya, "Hindi ko alam kung ano ang sinasabi mo. Ang alam ko teritoryo namin ang Sky Plane. How dare you na pumatay sa mga tao namin sa Sky Plane? At kayong lahat, bakit lumuhad kayo? Naaalala niyo pa ba ang iyong karangalan bilang taga-isla? Tumayo kayong lahat, labanan hanggang kamatayan. Ipaglaban ang ating kabayanihan." Sa kasamaang palad, ang mga salita ni Sora ay hindi man lang nakaantig sa puso ng kanyang mga bodyguard sa kabila ng kanyang pagiging matuwid. Nawalan na sila ng lakas ng loob. Hindi na magiging madali para sa kanila na tumayo. Maya-maya, lumitaw si Clarion at 12-12 ang mga tauhan niya. Mabilis nilang pinuntahan si Mandy at ang iba pa para makaalis sila ng ligtas sa terrace. Lalong nawalan ng pag-asa si Sora nang makita niyang ligtas si Clarion at ang kanyang mga tauhan. Hindi niya inaasahan na pagkatapos maghanda ng napakaraming armas at napakaraming lalaki, ang conclusion ay buhay pa si Harvey, at gayon din si Clarion. Patuloy na umatras si Sora habang naramdaman niya ang galit na kumukulo sa loob niya. "Ako si Sora, ang young master ng Origin Sword Style, isa sa mga magiging leader sa Sky Plane. Kahit na manalo ka, hindi mo ako mahahawakan. Kung hindi, mamamatay kayong lahat dito." Pagkatapos sabihin ni Sora ang kanyang piraso kay Harvey, agad siyang umungal. "Lumayas! Lahat kayo, tumabi kayo. Sa ganoong paraan, may isip kong hayaan kayong mabuhay lahat.
Kung hindi, walang sinuman sa inyo ang makakaiwang buhay sa Sky Plane. Sampal. Hindi hinahayaan ni Harvey si Sora. Sa halip, sinampal niya ang mukha ni Sora hanggang sa bumagsak siya sa lupa. Sa tingin mo may karapatan ka bang utusan ako? Gumapang pabalik si Sora at galit na sumigaw, naglakas loob ka bang hawakan ako, tanga? Sampal. Isang sampal ang ibinigay ni Harvey. So what if I touch you? You think I can't? Halika na. Sabihin mo sa akin kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito. Malamig na sagot ni Sora, walang iba maliban sa akin. Sampal. Isang sampal na naman ang binigay ni Harvey. Ikaw, hindi naman sa sinisikap kong maliitin ka, ngunit ang isang taong may utak na katulad mo ay hindi makaisip ng ganoong pakana. Hindi lang may nag-leak ng impormasyon sa akin, na hinintay ako ni Sverker, kahit nandito ka para ipahiya ang babae ko. At sasabihin mo sa akin na walang ibang humihila ng mga string. Naging malamig ang ekspresyon ni Harvey. Binibigyan kita ng isang huling pagkakataon. Sabihin mo sa akin, sino ang nasa likod nito? Hinawakan ni Harvey ang lalamunan ni Sora, malamig na nagsalita. Pagkatapos, sumagot si Sora, walang tao. Walang iba. Sa palagay ko ay wala ka pang lakas ng loob na gawin ang anuman sa akin. Kung gagawin mo iyon, mamamatay ka sa isang kakilakilabot na kamatayan. Ikaw. Napahawak naman agad si Harvey sa leeg ni Sora. Pagkatapos, kinalagad niya si Sora patungo sa nasusunog na lugar at pagkatapos ay itinapon si Sora sa naglalagablab na apoy. Iyan ay, napaka-impressed niyan. Iyan ang young master ng Origin Sword Style. Ang direktang pagpatay sa kanya ay isang pag-aaksaya. Hindi sigurado si Clarion kung ano ang sasabihin nang makita niyang sumisigaw si Sora sa nagliliyab na apoy. Nabulunan siya nang makitang namimilipit sa apoy ang lalaking maaaring gawing hostage. Alam kong wala kang magandang impresyon sa sinumang taga-isla, ngunit sayang ang pagpatay sa kanya ng ganito. Siya ang young master ng Origin Sword Style at malaki ang halaga niya. Kung wala siya bilang ating bihag, hindi magiging madali para sa atin na umalis sa Skyplane ngayon. Not to mention hindi pa rin natin alam kung sino ang nasa likod ng pananambang na ito. Dapat natin siyang tanungin ng maayos, para hindi tayo mahulog sa ibang bitag. Mabilis na kinaladkad ni Clarion si Sora palabas at pinayuhan si Harvey nang makita niyang gustong sunugin ng buhay ni Harvey si Sora. Sige, tanungin mo siya. Kung hindi siya makikipagtulungan, putulin ang kanyang mga braso at binti at itapon siya pabalik sa loob, mabilis na sagot ni Harvey. Hindi siya mapakali sa paglalaro ng mabuting pulis at masamang pulis kay Clarion. Gayunpaman, ang kanyang saloobin ay sapat na upang kiligin si Sora. Halatang hindi kinaya ni Sora ang pressure. Kung ipagpapatuloy niya na itikom ang bibig niya ng ganito, mamamatay na talaga siya. Kaya naman nakaluhod na si Sora sa harap ni Clarion na umiiyak at nagpapaliwanag sa mga nangyayari, humakbang na si Harvey para tingnan ng magandang figure sa kanyang harapan. Iniligtas ng mga tauhan ni Clarion si Mandy. Sila ay ganap na hindi nasaktan sa kabila ng hitsura ng isang maliit na pagod. Sa wakas ay nakahinga ng maluwag si Harvey nang makita niyang ayos na sila. Medyo napailing si Mandy sa usok, ngunit pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan, may bakas ng kalmado sa kanyang mga mata. Ngunit sa sandaling makita niya si Harvey, hindi maitatago ang kanyang saya. Nagkatinginan silang dalawa, tila napakatagal na nang huli nilang pagkikita, lalo na pagkatapos ng gayong pakikibaka. Pagkatapos mag-alinlangan ng kaunti, humihingal na sinabi ni Mandy, Harvey, ikaw. At pagkatapos, hindi na siya nakapagpatuloy pagkatapos noon. Mula sa pagiging mag-asawa, at pagdating sa puntong ito ng oras. Ang tanging masasabi niya ay ito ang tadhana. Hindi na rin alam ni Mandy kung paano haharapin si Harvey. Siya ay nag-aalala na ang lahat ng ito ay isang panaginip na mayroon siya habang siya ay namamatay. At sa sandaling magising siya, muli siyang hihilahin pabalik sa realidad ng kawalan ng pag-asa. Nang masiguro niyang hindi yun panaginip, bigla siyang umiyak. Harvey, ikaw talaga. I'm sorry, medyo nahuli ako.
Dapat mas maaga akong dumating, sabi ni Harvey habang naglalakad at hinawakan si Mandy sa kanyang mga braso. Medyo nakaramdam siya ng kaba kahit na mahinahon niyang harapin ang ibang True Warriors. Sandaling nag-alinlangan si Mandy bago sinabing, pumunta ako rito sa Skyplane na may misyon mula sa Jeans of Mordo. Hindi ko inaasahan na masasangkot ako sa isang bagay na ganito. Kung wala ka dito, baka nasa matinding problema ako. Hindi napigilan ni Mandy na ipakita ang mapait na ngiti. Hindi niya inasahan na magdudulot ng napakaraming bagay matapos iligtas ang ilang inosenteng kabataang babae. Ngumiti si Harvey at sinabing, kung wala kang gagawin pagkatapos makatagpo ng ganito, hindi ka magiging Mandy. Haharapin ko ito ngayon. Maaari nating pag-usapan ang lahat pagkatapos nito. Mabilis na nabawi ni Harvey ang kanyang pagkakalmado. Hindi ito isang lugar para pag-usapan. Nasa Skyplane pa sila. Pero ngayong nahanap na nila si Mandy, hindi na sila makakatagal dito. Bahagyang tumango si Mandy at hindi nagmamatigas na tumanggi. Sa halip, tumango siya at sumagot, oo naman, makikinig ako. Hinawakan ni Harvey ang kamay ni Mandy at pagkatapos ay sinabi sa lahat, let's go. Isama mo si Sora at umalis na tayo. Kinawayan ni Clarion ang kanyang kamay at inakay si Seven at ang iba pa sa Land Cruisers, at naghahanda na umalis nang marinig nila ang utos ni Harvey. Hinatid din nila si Sora. Vroom! Nang aalis na si Harvey at ang iba pa, umalangaw ang tunog ng malakas na makina sa kalsada sa labas ng Clover Hotel. 12-dosenang madilim na berdeng Toyota Prados ang dumaan doon, na bumukas ang mga nakasarang gate. Pagkatapos, bumukas ang mga pinto ng sasakyan at lumabas ang daan-daang lalaki at babae na nakasuot ng espesyal na uniforme na nakahanda na ang kanilang mga baril. Mabilis silang kumalat at hinarangan si Harvey at ang paglabas ng iba sa lahat ng direksyon. Bahagyang napalingon din sina Clarion, Seven at ang iba pa. Lahat sila ay kumalat, at naghahanda na lumaban hanggang sa kamatayan. Mabilis ding pinrotektahan ni Harvey si Mandy sa likod niya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at tumingin sa harapan, malamig ang kanyang ekspresyon. Sino ito? Kay Harvey, papatayin niya ang sinumang maglalakas loob na pigilan siya sa pagliligtas kay Mandy. Pagkatapos, mula sa itaas sa kalangitan, isang helicopter ang dahan-dahang lumapit at lumapag sa malapit na clearing. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po. May dalawang lalaking nakasuot ng magarang ngunit klasikal na kasuotan sa helicopter. Pagkatapos, isa sa mga lalaking medyo mapotla ang lumabas sa helicopter. Ang isa pang lalaki ay ipinakita lamang ang kanyang mukha sa anino ng cabin ng helicopter. Isang ngiti ang ibinigay ng lalaking may maputlang mukha kay Harvey at yumuko sa kanya mula sa malayo. Ang kanyang kagandahang asal ay perpekto, at siya ay kapansin-pansing mahusay ang ugali. Pagkatapos, binigyan niya ng malumanay na ngiti si Harvey at sinabing, hello, Mr. Harvey. Ang iyong reputasyon ay nauuna sa iyo. Hayaan mo akong magpakilala. Isa ako sa mga taong namamahala sa Skyplane Admin Board. Ako si Fujihara Kenta, isang miyembro ng namumunong maharlikang pamilya ng Island Nation. Nakababatang kapatid din ako ni Daichi. Kakatawag lang sa akin ng kapatid ko na nagsasabing hinihintay kanya sa Paradise Island Restaurant ng Grand City. Inaasahan niyang maihatid mo ang kabanata ng pag-akyat gaya ng ipinangako. Naging malamig ang ekspresyon ni Harvey. Matapos sinyasan si Clarion na hawakan ang kanilang mga posisyon at protektahan si Mandy, saka siya lumakad at pinikit ang kanyang mga mata. Hindi ko narinig ng maayos. Maaari mo bang ulitin iyon? Sabi ng kapatid ko, ayon sa pangako mo sa kanya, ibigay mo sa amin ang Chapter of Ascension ngayong ligtas na si Miss Mandy, madamdaming paliwanag ni Kenta. Naniniwala ako na ang isang tao na may iyong reputasyon ay tiyak na tutuparin ang mga tuntunin ng iyong kasunduan at gagawin ang inyong napagkasunduan. Kaya naman hinihintay niya ngayon na ipasa mo sa kanya ang kabanata ng pag-akyat. Ang isang tulad mo ay hindi tatalikod sa kasunduan sa panahong tulad nito, tama ba?
Tumango si Harvey. Tama iyan. Siya at ako ay may kasunduan. Tapos, sinampal ni Harvey si Kenta sa mukha. Sampal. Napaungol si Kenta nang hindi niya maiwasang mapa-atras ng ilang hakbang, at tumulo ang dugo sa gilid ng labi niya. Halatang hindi hinila ni Harvey ang mga suntok niya. Bago pa makapag-react si Kenta, muling lumapit si Harvey at marahang tinapik ang mukha ni Kenta. Gusto mong ibigay ko sa kanya ang kabanata ng pag-akyat, Kenta. Sino ka sa tingin mo? Akala mo talaga bagay ka, no? Sa pagkakataong ito, nakatagpo ko ang pag-atake ni Sverker at ang pananambang ng paaralan ng Origin Sword Style. Sinasabi mo ba sa akin na wala itong kinalaman sa iyo? Hahanapin sana kita pagbalik ko para mabigyan mo ako ng paliwanag. At ngayon, naglakas loob kang magpakita sa akin at sabihin sa akin na kunin mo ang kabanata ng pag-akyat. Sigurado ka bang hindi ka tanga? Pagkatapos, tumingin si Harvey sa mga lalaki at babae na nakauniforme at malamig na sinabi, huwag niyong isipin na matatakot niyo ako sa pagdadala nitong walang kwentang mga basura. Patay na si Sverker, sino kayo sa tingin niyo? Kung hindi kayo naniniwala sa akin, lahat kayo ay maaaring umatake. Tingnan natin kung paano ito magtatapos. Agad na nagbago ang mga ekspresyon ng lahat ng lalaki at babae habang inalis nila ang mga safety sa kanilang custom-made na baril, na nakaturo kay Harvey at sa iba pa. Naging tense na naman ang atmosphere. Manatiling kalmado, lahat. No need to get agitated, sabi ni Kenta. Hindi siya mukhang galit, at sa halip ay naglagay ng maamong ekspresyon at pinigilan ang lahat na gumawa ng anumang mga galaw. Si Mr. Harvey ang representative ng Country H Martial Arts Alliance at ang susunod na pinuno ng Grand City. Ang kanyang kapangyarihan ay higit sa may isip nyo. Kung talagang aatake siya, walang sinuman sa atin ang makakaiwang buhay dito. Pagkatapos noon, tumingin si Kenta kay Harvey at ngumiti. Kabanata 7170. Mr. Harvey, alam ko kung gaano kakalakas at kung gaano kaka-invincible. I also have a lot of respect toward you and wouldn't dare show you any insolity, paliwanag ni Kenta na may harmonious na ngiti. Gayunpaman, kailangan kong makipag-ayos sa iyo dahil bahagi ito ng aking mga tungkulin. Sana kumalma ka para makapag-usap tayo. Una sa lahat, ayos lang si Miss Mandy. Bagamat mukhang kailangan mo siyang puntahan at iligtas, kailangan mong magtiwala sa akin noong sinabi ko kung hindi dahil sa ating pagsisikap. Ang mga lalaki mula sa Origin Sword Style ay hindi maghihintay hanggang ngayon. With their powers, if we didn't try and stop them with everything we can, magiging bangkay na si Miss Mandy. Kailangan mong magbigay ng kredito kung saan nararapat ang kredito, hindi ba? Naniniwala ako na hindi tatanggi ang isang tao sa iyong kalibre, tama ba? Pangalawa, maaari akong sumumpa sa pangalan ng ruling royal family na ang lahat ng nangyari ngayon ay walang kinalaman sa amin. Dahil nagpasya kaming makipag-trade sa iyo, hindi ka namin sasaksakin sa likod. Malinis ang aming konsensya at walang kinalaman dito. Pagkatapos, malamig na nagsalita si Harvey, no need to play such a game with me. Naniniwala ako na hindi ka nagtrabaho sa paaralan ng Origin Sword Style, ngunit may mga bagay na hindi mo kailangang makipagtulungan para magtrabaho. Ang kailangan mo lang gawin ay itulak ang isang bagay patungo sa isang tiyak na direksyon mula sa mga anino. Naniniwala din ako na pinrotektahan mo si Mandy, ngunit ang iyong tinatawag na proteksyon ay hindi mula sa iyong mabuting kalooban. Ang lahat ng ito ay upang bumili ng oras upang umani ka ng higit pang mga benepisyo mula dito. Kung may kailangan, maaari mo lang siyang ibenta. Sa madaling salita, kahit na ang pamilya Fujihara ay mukhang hindi nakakapinsala, patuloy mong tinatalikuran ang responsibilidad. Kahit na hindi ito ituturing na sabuatan, ito ay isang tacit agreement sa pagitan ninyong dalawa, di ba? Bahagyang naningkit ang mga mata ni Kenta bago siya ngumiti. You're judging us by the wrong standard, Mr. Harvey. Ang pamilyang Fujihara ay ang namumunong imperial family. Hindi ka namin backstab ng ganyan. Kaya dapat mong pagkatiwalaan ang aming sinseridad sa iyo. Kung talagang mayroon kaming malisyosong layunin, hindi kami lalabas ngayon.
Aatake din sana kami nang umatake ang mga lalaki mula sa Origin Sword Style. Wala kaming ginawa, ibig sabihin gusto talaga namin kayong maging kaibigan. Malamig na sagot ni Harvey, you should be thankful na wala kang ginawa. Kung hindi, lahat kayo ay mamamatay ngayon. Napangiti si Kenta. Ginagaranti ako sa iyo na wala kaming anumang masasamang intensyon. Sige, sapat na ang usapan. Malamig na sabi ni Harvey habang nakatingin kay Kenta. Sabihin mo sa akin, ano ang gagawin mo kung hindi ko ibibigay sa iyo ang kabanata ng pag-akyat ngayon? O mas mainam na e-frame ito sa ganitong paraan. Ano ang lakas ng loob mong gawin? Hinawakan ni Kenta ang namamagang mukha at mahinang ngumiti. Madali, ang pamilya Fujihara ay gustong makipagkaibigan. Gayunpaman, kailangan muna nating tiyakin na ang ating sariling mga interes ay protektado. Kung may isang taong handang protektahan ang aming mga interes, syempre, ipapakita namin sa kanila ang sapat na katapatan. Ngunit kung ang isang tao ay makakasira sa aming mga interes, o marahil ay tumalikod sa kanilang mga salita, pagkatapos ay ikinalulungkot ko. Lalaban kami hanggang dulo. Ang ekspresyon ni Kenta ay makamandag, tulad ng sa isang ahas. Pagkatapos, marahan niyang iwinagayway ang kanyang kamay habang humahakbang pasulong habang nakatagilid ang kanyang ulo.